Kapag babae ang pinag-uusapan, may isang golden rule na hindi mo pwedeng baliwalain. Habang mas hinahabol mo siya, mas lalo kanyang hindi gugustuhin. Oo, ganun kasimple at ganun kasakit ang katotohanan. Isipin mo ito parang aso na habol ng habol. Habang tumatakbo ka papunta sa kanya, siya naman ang kusang lumalayo. At kahit anong bilis mo, kahit anong effort ang ibigay mo, hindi ka pa rin makakalapit at dito, nagkakamali ang karamihan sa lalaki. Akala nila kapag mas nagpakita sila ng effort, mas maraming oras, mas maraming atensyon, mas maraming lambing, mas lalong lalalim ang attraction. Pero ang totoo, habang dinadagdagan mo ang habol mo, unti-unti mo ring binababa ang value mo sa mata niya. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil pinapakita mong siya ang prize at ikaw ang naghahabol. At sa laro ng attraction, may isang rule na hindi nagbabago. Kung sino ang humahabol, siya ang nawawalan ng power. Kaya kung hindi mo ito maiintindihan, mauulit at mauulit lang ang parehong kwento. Ikaw ang nagbibigay ng lahat. At siya ang kusang nawawala. At sa huli, ikaw pa rin ang talo sa laro na hindi mo man lang alam kung paano laruin. Aral mula sa Stoicism ang master sa larangan ng paraan. At nandito ako para tulungan kang hindi na kailanman mamanipula sa laro ng attraction. Kung isa ka sa mga lalaking pagod ng maging option, pagod ng maghabol at pagod ng hindi piliin tama ang napuntahan mo. Pero bago ang lahat, shout out sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang laban natin para iangat ang level ng mga lalaking ayaw ng maging ordinaryo. At kung first time mo naman dito, welcome sa aral mula sa Stoicism. Dito, hindi tayo nagbibigay ng mabababaw na advice. Dinidissect natin ang tunay na psychology ng attraction, dominance, at charisma para maintindihan mo hindi lang kung ano ang gagawin, kundi kung bakit ito gumagana. Dahil kapag alam mo ang bakit, hindi ka na basta-basta madadala ng emosyon o manipulasyon. Ang goal natin dito ay simple. Hindi ikaw ang hahabol. Ikaw ang magiging lalaking hinahabol. Ikaw ang magiging prize. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung bakit sobrang totoo ng golden rule na ito. At kung bakit kahit sincere ka, kahit genuine ang effort mo, minsan, nagiging turn off pa rin. Oo, mahirap tanggapin pero hindi sapat ang effort para makuha ang attraction ng babae. Dahil ang attraction, hindi sinusukat sa dami ng ginagawa mo. Hindi ito paramihan ng oras, lambing, o atensyon. Ang attraction ay tungkol sa value, presence, at kung paano mo dinadala ang sarili mo. At kung hindi mo ito naiintindihan, mauulit lang ang cycle, magbibigay ka ng magbibigay. Pero hindi ka pa rin pipiliin. Kaya sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang 5 powerful resets, mga mindset at pagbabago na magbabaliktad ng laro pabor sa iyo. Ito ang magtuturo sa iyo kung paano tumigil sa paghabol at magsimulang maging lalaking hinahabol. Kung handa ka nang baguhin ang paraan ng laro mo. Simulan na natin. Rule number 1. Bakit babae ang may hawak ng Rule A? Invisible Rulebook. Sa mundo ng attraction, may mga rules na hindi sinasabi. Pero sinusunod. At ang totoo, mas natural itong sinusunod ng babae. Hindi nila kailangang i-explain, ramdam lang nila kung sino ang worth ng attention nila at kung sino ang hindi. Parang may internal guide sila na nagsasabi kung kailan lalapit at kung kailan lalayo. B. Evolutionary Psychology. May malalim na dahilan kung bakit ganito ang setup. Sa nature, mas mataas ang investment ng babae, emosyonal, pisikal, at sa future. Kaya natural lang na mas mataas ang standards nila. Ngayon, kapag nakita nila na sobra kang habol, ang subconscious signal nila ay simple. Kung wala nang ibang may gusto sa'yo, bakit ako? At doon nagsisimulang bumaba ang value mo sa paningin niya. C. Power Dynamics. Sa laro ng attraction, may isang hindi nagbabagong prinsipyo. Kung sino ang hinahabol, siya ang nagiging prize.
Kapag ikaw ang laging nagbibigay ng effort, oras, at atensyon, ibinibigay mo rin sa kanya ang control. At habang ginagawa mo iyon, tumataas ang ego niya. At mas lalo niyang nararamdaman na kaya niyang pumili ng mas mataas pa sa'yo. D. Emotional intelligence. Isa pa sa edge ng babae, mas malakas ang radar nila sa emosyon. Hindi mo kailangang magsalita. Nararamdaman nila kung desperado ka, kung insecure ka, kung umaasa ka. Sa bilis ng reply mo, sa tono ng messages mo, sa paraan ng pagtrato mo sa kanila, lahat iyon, binabasa nila. At kapag nawala ang challenge, nawawala rin ang attraction. Survival mechanism. Hindi ito dahil gusto ka nilang manipulahin. Ito ay proteksyon. Instinct ito para masigurado na ang lalaking pipiliin nila ay may value, may direksyon, at may respeto sa sarili. Hindi lang basta available kundi may kakayahang mag-lead. F. Key takeaway. Kaya tandaan mo ito. Ang babae ang natural na gatekeeper ng attraction. Pero hindi ibig sabihin na wala kang control. Dahil kapag ikaw ay may standards, kapag hindi ka desperado, kapag alam mo ang value mo, nagbabago ang laro. Hindi ka na tagahabol, ikaw na ang hinahabol. Rule number 2. Psychology ng paghabol. Bakit turn off? A. Your scarcity principle. Sa psychology, may isang simpleng batas. Kung ano ang bihira, siya ang mahalaga. Kapag ikaw ay hindi laging available, mas tumataas ang value mo. Pero kapag palagi kang nandyan, laging ready, laging present, nawawala ang scarcity. At kapag nawala ang scarcity, nawawala ang excitement dahil sa mata ng babae, ang laging available, nagiging boring. B. Predictability problem. Kapag alam na niya ang susunod mong galaw, kung kailan ka magte-text, kung paano ka magre-react, nawawala ang mystery. At tandaan mo, ang attraction ay nabubuhay sa uncertainty. Kapag wala ng thrill, wala ng curiosity, unti-unti ring nawawala ang interest niya. C. Psychological reactance. May natural na reaksyon ng tao kapag nararamdaman nilang pinipilit sila. Tinatawag itong psychological reactance. Kapag sobra ang habol mo, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman niyang may pressure. At ang instinct niya, umatras. Hindi dahil ayaw ka niya, kundi dahil gusto niyang ibalik ang control sa sarili niya. D. Insecurity signal. Ang sobrang effort, hindi laging impressive. Minsan, ito ay signal ng insecurity. Parang sinasabi mo, kailangan kitang makuha para maging okay ako. At ang ganitong energy-dependent, needy automatic turn-off. Dahil ang hinahanap ng babae ay lalaking buo, hindi lalaking naghahanap ng completion sa kanya. E. Power imbalance. Kapag ikaw ang habol ng habol, napupunta ka sa one down position. Ibig sabihin siya ang nasa taas, ikaw ang nasa baba. At imbes na partnership ang mabuo, nagiging parang pagsamba. At walang gustong makipagrelasyon sa taong parang umaasa lang sa kanila. F. Final insight. Sa huli, ito ang katotohanan. Kapag ikaw ang humahabol, hindi ikaw ang leader. Nagiging follower ka. At sa laro ng attraction, ang lalaking walang control sa sarili niya, siya ang pinaka hindi kaaya-aya. Rule number 3. Value system ng babae. A. Supply and demand. Sa mundo ng attraction, simple lang ang batas. Kung ano ang rare, siya ang valuable. Ang lalaking hindi basta-basta available, may sariling mundo. At hindi nagbibigay ng atensyon kahit kanino, automatic tumataas ang value sa mata ng babae. Pero kapag ikaw ay laging nandyan, laging handa, at parang wala ng ibang priority, nagiging ordinaryo ka. At tandaan mo, ang ordinaryo, hindi hinahabol. B. Gold versus plastic analogy. Isipin mo ito. May dalawang bagay, ginto at plastic. Ang plastic, kahit saan mo makita madaling kunin, madaling palitan, walang challenge. Ang ginto, rare. Mahirap hanapin. Hindi basta-basta makukuha, kaya mas pinapahalagahan. Ganon din sa attraction. Kapag masyado kang available, nagmumukha kang plastic. Pero kapag may standards ka at hindi ka basta nagpapadala, nagiging ginto ka sa paningin niya. C.
confidence and security. Ang lalaking hindi naghahabol, hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Ibig sabihin kontrolado niya ang sarili niya. May emotional stability, may self-respect. Ito ang tinatawag na secure attachment. Kaya mong makipag-connect, pero hindi mo kailangan ng validation para maging buo. At para sa babae, ito ang tunay na lakas. Hindi ingay, kundi kalmadong kumpiyansa. D. Challenge and excitement. Ang totoo, ang attraction ng babae ay hindi lang tungkol sa stability, kundi pati sa excitement. Kapag ikaw ay madaling makuha, madaling kausap, at laging oo sa lahat, nawawala ang thrill. Pero kapag hindi ka agad bumibigay, kapag may sarili kang direksyon at hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, doon siya naiintriga. Doon nagsisimula ang laro. Hindi dahil gusto niyang mahirapan, kundi dahil gusto niyang maramdaman na may halaga ang effort niya para makuha ka. E. Self-respect signal. Kapag hindi ka naghahabol, may isang malakas kang mensahe na ipinapadala. Alam ko ang value ko. Hindi ka natatakot mawalan, hindi ka kumakapit sa isang tao lang, at dahil doon, mas nirerespeto ka. Dahil ang lalaking may self-respect, hindi nagmamakaawa ng atensyon, pinipili niya kung saan niya ito ibibigay. F. Ultimate position. Ikaw ang prize. Sa huli, dito umiikot ang lahat. Kapag naintindihan mo ang value system na ito, hindi ka na magiging tagahabol. Ikaw na ang magiging pamantayan. Ikaw na ang lalaking kailangang patunayan. At kapag naramdaman ng babae na hindi ka basta-basta makukuha, siya mismo ang lalapit. Siya mismo ang mag-i-invest. At siya mismo ang hahabol. The 5 powerful resets. 1. Stop chasing. Start detaching. Unang reset, tumigil ka sa paghabol. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam. Ibig sabihin marunong kang mag-control. Bawasan mo ang unnecessary texting. Hindi mo kailangang mag-update sa bawat galaw mo. Bigyan mo siya ng space. At mas importante, bigyan mo rin ang sarili mo ng respeto. 2. Build your own life. Pangalawa, mag-focus ka sa sarili mong buhay. Goals mo, purpose mo, direction mo. Hindi pwedeng babae ang center ng mundo mo. Kapag may sarili kang mission, doon ka nagiging attractive dahil may direction ka, hindi ka lang nakasunod. 3. Control your availability. Pangatlo, kontrolin mo ang availability mo. Hindi ka 24/7 accessible. Hindi lahat ng message kailangan sagutin agad. Hindi lahat ng aya kailangan mong tanggapin. Kapag pinapakita mong valuable ang oras mo, mas pinapahalagahan ka rin. 4. Shift your mindset. Pang-apat, baguhin mo ang mindset mo. Hindi siya ang prize. Ikaw. Kapag inangat mo ang tingin mo sa sarili mo, nawawala ang neediness. Pinapalitan mo ito ng abundance. Yung pakiramdam na kahit mawala siya, okay ka pa rin. 5. Master your emotional energy. At panghuli, i-master mo ang emosyon mo. Maging kalmado, grounded, composed, hindi ka reactive sa bawat galaw niya. Dahil ang lalaking may control sa emosyon niya, siya ang may tunay na power. Ay, kung tinatamaan ka sa mga sinabi ko, huwag mong i-ignore yan. Ibig sabihin may kailangan kang baguhin. Hindi ito insulto, isa itong wake-up call. Kasi ang totoo, hindi effort ang kulang sa'yo. Hindi ka nagkukulang sa pagbibigay, sa oras, sa atensyon. Ang problema, mali ang strategy mo. At mas lalong mali ang mindset na pinanghahawakan mo. Kaya kahit gaano ka pa kasipag magmahal, kung mali ang approach mo, pareho pa rin ang ending. Ikaw ang nagbibigay at ikaw pa rin ang nawawala. Kung umabot ka dito, ibig sabihin, hindi ka tulad ng karamihan. Ibig sabihin, handa kang mag-level up. Kaya gusto kong marinig mula sa'yo, i-comment mo sa baba, I choose to be the prize. Simula yan ang pagbabago ng mindset mo. At kung may nakuha kang value sa video na ito, i-like mo na yan, mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss ang mga susunod na content na magpapalakas ng game mo. At i-share mo ito sa mga kaibigan mong kailangan ding matauhan. Dahil dito sa community na ito, hindi tayo magiging option. Tayo ang pipili. Tandaan mo ito,
Hindi ka tagahabol. Ikaw ang prize. Ikaw ang may control sa sarili mo at sa laro ng attraction. Kapag tumigil ka sa paghabol, doon ka nila sisimulang habulin. Aral mula sa Stoicism. At tandaan mo ikaw ang master ng sarili mong value